Patuloy na minomonitor ng National Maritime Council ang mga bagong aktibidad ng China sa Baho de Masinloc. Kabila ang mga napaulat na floating platform ng China roon na gagamitin daw na basihan sakaling maghain ng ikalawang arbitral case ang gobyerno ng Pilipinas laban sa China. Narito ang aking unang balita. Banned ngayon sa China at mga teritoryo nito si Defense Secretary Gilbert Chodoro, pati ang kanyang asawa at anak. Ayon sa anunsyo ng Chinese Foreign Ministry nitong Huwebes, dahil yan sa anila'y irresponsable niyang pahayag kontra sa China at pagsasabotahean nila sa relasyon ng dalawang bansa. Pumalag na rito si Chodoro, pati mga ahensya ng gobyerno at mamabatas. Para kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, dapat tapatan ng Pilipinas ang pagbaban ng China. Well, dapat tit for tat yan. We also declare person non grata yung counterpart ni Teodoro sa China. If we don't retaliate to the same level, talagang gagawin nila. They'll move to the next level. Ganito rin ang paninindigan ni Carpio sa matagal na niyang isinusulong na muling paghahain ng arbitration case laban sa China. Isa si Carpio sa mga nasa likod ng arbitration case na naipanalo ng Pilipinas noong 2016. Pinawalang bisa ng ruling ang 9-dash line claim ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea. Hindi kinikilala ng China ang ruling. Sinabi ni maritime expert na si Dr. J. Batumbakal na pinag-aaralan ng gobyerno ang panibagong paghahabla at sila sa akadim ang nagbigay ng mga pag-aaral at rekomendasyon. Gaya sa naunang arbitration case, Baho de Masinloc ulit ang isa sa ugat ay sinusulong ng kaso dahil sa napaulat ng floating platform doon ng China. Naniniwala si Carpio na panimula lang yan ng mas malaking mga estruktura tulad ng ginawa sa mga bahurang ay artificial islands at military bases na. This one is a prelude already. What they did in firing Cross Reef and in Mission Reef is they're doing now in Scarborough Shoal. If it's a common fishing ground, all the parties involved must decide how it will be, how fishing can be made sustainable. Para kay Carpio, kung hindi man natin matatapatan ang lakas ng kanilang militar, kailangang nasa panig natin ang batas at suporta ng international community. Bagay na makakamit kapag muling pumanig sa Pilipinas ang arbitral tribunal. Ngayon, we have to pile on because that's our only weapon now. Yes. If we just say na wala naman nangyayari, well, that's a statement that does not appreciate what's happening there. Sa ngayon, sinisiga pa ng GMA News na makuhang panig ng palasyo kaugnay sa balak na ikalawang arbitration case. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina, GMA News.